Humigit kumulang 3,000 piso. Ito ang nakita ni Ara sa hawak niyang papel. Ang kabuuang halaga ng mga bayarin at utang na kailangan niyang harapin. Isang malaking pigil hininga ang pinakawalan niya. Habang pinagmamasdan ng kanyang nakababatang kapatid na si Junior, abalang nagbabasa ng libro sa sulok ng sala. "Ate, may tanong ako," sabi ni Junior. Biglang lumingon. Ngumiti si Ara, pilit na pinipigilan ang bigat sa kanyang dibdib. "Ano yon, bunso?" "Kung magiging doktor ako, gaano ba kalaki ang sweldo? Kaya na ba nating bilhin ang bahay na may hardin?" Napakagatlabi si Ara. Ang pangarap ni Junior, ang pangarap ng kanilang pamilya na muling makabangon matapos ang pagkalugi ng negosyo ng ama. Siya ang panganay. Siya ang nakaramdam ng obligasyong akuin ang lahat. Ang sweldo niya bilang isang service crew sa fast food chain ay sapat lang para sa pang-araw-araw. Kulang na kulang para sa mga bayarin sa eskwelahan, renta sa bahay, at ang lumalaking utang. Napapitlag si Ara nang biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone, isang text mula sa isang unknown number. "Miss Araña de la Cruz, may referral kami mula sa iyong previous employer para sa isang high-paying job. Personal assistant caregiver sa isang prominenteng pamilya. Interesado ka ba?" Kumunot ang noo niya. Caregiver? Hindi naman yun ang field niya. Pero ang high-paying, iyon ang nagpatigil sa kanyang puso. Ito ba ang sagot sa kanyang mga dasal? Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamagandang simpleng damit. Nagtungo si Ara sa napakalaking gate ng Mondragon Estate. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang kaba at pag-asa. Isang matandang babae, si Aling Nena, ang lumabas. At siya ang nag-interview kay Ara. Mahaba ang naging usapan nila at nalaman ni Ara na ang employer niya ay si Elias Mondragon, ang nag-iisang tagapagmana ng Mondragon Corporation. Naka-wheelchair si Sir Elias, Ara. Paliwanag ni Aling Nena. At, sadyang may pagkasungit siya. Napatango lang si Ara. Hindi ito bago sa kanya. Marami na siyang pinagdaan ng amo na may iba't ibang ugali. Ilang minuto pa at dinala na siya ni Aling Nena sa isang malaking silid. Tahimik at malamig ang kapaligiran. Nakita niya ang isang lalaki na nakatalikod sa bintana. Nakaupo sa wheelchair. Mahaba ang buhok at tila walang pakialam sa mundo. "Sir Elias, narito na po si Araña de la Cruz, ang bago ninyong personal assistant." Hindi umimik ang lalaki. Nanatili siya ngang nakatalikod. Huminga ng malalim si Ara. Ito na. Ang bagong simula niya. Ang pag-asa para sa kanyang pamilya. Biglang lumingon si Elias. Halos mapatalon si Ara sa gulat. Ang kanyang muka ay sadyang perpekto. Matangos ang ilong, matitigas ang panga. Ngunit ang mga mata niya, madilim. Walang buhay, tulad ng isang walang hanggang gabi. Tinitigan siya ni Elias mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang bawat depekto niya. Ang kanyang tingin ay nakakapaso, nakakapanliit. "Ikaw?" ang sabi niya. Ang boses ay malalim at malamig. "Ikaw ang bago kong PA? Mukha kang hindi makabasag pinggan. Paano mo ako mapagsisilbihan?" Kinagat ni Ara ang loob ng kanyang pisngi. Hindi siya hahayaan ng lalaking ito na yurakan ang kanyang dignidad. "Sir, kaya ko po ang trabaho ko," sagot ni Ara. Matatagang boses. "Hindi po sa pagmamayabang, pero marami na po akong napagdaanan sa buhay. Hindi po madaling basagin ang pinggan na ito." Isang hindi inaasahang tawa ang lumabas sa bibig ni Elias. Hindi ito tawa ng katuwaan, kundi isang mapait na pagkutya. "Talaga? Tignan natin, Araña de la Cruz," sabi niya. At bigla ay may kinuha siyang isang makapal na folder mula sa kanyang desk. Walang abiso, inihagis niya ito ng malakas sa sahig. Halos tumama sa paanan ni Ara. "Pulutin mo at basahin mo sa akin. Simula ngayon, ikaw ang magbabasa ng lahat ng papeles ko. Magsimula ka sa simula.
Huwag kang lalaktawan ng kahit isang salita. At kapag nagkamali ka, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na pumasok ka sa mansyon na ito. Napasinghap si Ara. Ang dibdib niya ay umaapaw sa galit, sa hinanakit. Pero ang mukha ni Junior, ang mga ngiti ng kanyang pamilya, ang pangarap ng bahay na may hardin, iyon ang nagpatatag sa kanya. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang folder. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Okay po, sir, mahinang sabi niya. Ngunit bago pa man niya tuluyang pulutin ang folder, mabilis na lumapit ang wheelchair ni Elias. Walang babala, bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang pulso ni Ara. Ang init ng kamay niya ay tila nakakapaso. Bulong ni Elias, ang tingin ay matalim na nakatitig sa mga mata ni Ara na tila hinahamon siya. Nanatili si Ara sa posisyon, hawak ang kanyang pulso ni Elias. Ang init ng kamay niya ay tila kumalat sa buong katawan ni Ara. Ngunit mas matindi ang init ng galit na bumubulusok sa kanya. Hindi siya natakot. Mas naramdaman niya ang matinding paghamon. Kung gaano ko po kayo kayang tiisin, sir? Balik tanong ni Ara, matatag ang boses sa kabila ng kaba. Hanggat kaya kong bayaran ang renta at ang pag-aaral ng kapatid ko. Hanggat kailangan ninyo ako. Inalis ni Elias ang kanyang kamay. Tila nagulat sa katatagan ng dalaga. Ngunit agad din itong napalitan ng isang mapait ng ngisi. Tignan natin, sabi niya, at mabilis na pinaikot ang kanyang wheelchair patungo sa isang malaking mesa na puno ng mga pagkain. Gutom ako. Ihanda mo ang almusal. Mula noon, iyan ang naging pang-araw-araw na eksena sa Mondragon Estate. Ang bawat utos ni Elias ay tila isang pagsubok, isang hamon, isang umaga. Ipinaghanda ni Ara si Elias ng sinangag at pritong isda. Alam niyang iyon ang gusto niya base sa obserbasyon niya sa mga nakaraang araw. Ano yan? Malamig na tanong ni Elias. Sinangag at pritong isda po, sir. Sagot ni Ara, kalmado. Ayoko niyan. Mariing sabi niya. Gusto ko oatmeal, walang asukal. At malamig. Iyang isda ibigay mo sa pusa. Napakunot ang noo ni Ara. Pero sir, kahapon lang po ay gusto ninyo ang isda. At saka, wala po tayong pusa dito. Ngayon ayoko. At kung wala tayong pusa, ibigay mo sa aso. At huwag kang sumasagot-sagot. Gagawin mo ang inuutos ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ara. Kinuha niya ang plato at nagtungo sa kusina. Mabilis na naghanda ng oatmeal. Pero habang ginagawa niya iyon, sumilip siya sa bintana at nakita ang isang aso ng kapitbahay na naglalakad sa labas. Kumuha siya ng isang piraso ng isda at ibinigay doon, kasunod ng matamis na ngiti. Kung ayaw ni Sir, may gustong iba. Pagbalik niya, nakita niyang nakatingin sa kanya si Elias. May bahid ng pagtataka sa mga mata nito. Anong ginawa mo sa isda? Tanong ni Elias. Ibinigay ko po sa aso, sir. Ganyan na ganyan po ang gusto ninyo. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Elias sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, umikot lamang siya at nagsimulang kumain ng oatmeal. Lumipas ang mga araw. Ang mga pagsubok ni Elias ay nagpatuloy. Minsan, sinasadya niyang ilagay ang kanyang baso sa gilid ng mesa upang tingnan kung mahuhulog ito at magagalit si Ara. Minsan, bigla siyang humihingi ng kape na may gatas pagkatapos niyang mag-utos ng black coffee. Ngunit laging kalmado si Ara at laging may solusyon. Isang hapon, habang nagbabasa si Ara ng mga papeles para kay Elias, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elena, suot ang isang mamahaling damit at may dalang isang maliit na paper bag. Elias, my dear, malambing na sabi ni Doña Elena, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig kay Ara na parang isang dumi sa sahig. Narito ako para dalawin ka at nagdala ako ng paborito mong kape mula sa Italy. Ngumiti si Elias,
Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Salamat, Doña Elena. At ikaw, Hija, sabi ni Doña Elena kay Ara, siguraduhin mong tama ang temperatura ng kape. Alam mo naman, Elias, napaka-particular sa kanyang mga inumin. Napayuko si Ara. Hindi siya sumagot. Aling Nena, nasaan ka? Tawag ni Doña Elena. May bagong katulong yata dito na hindi marunong sumunod. Pwede bang turuan mo siya ng tamang asal? Biglang nagsalita si Elias. Doña Elena, si Aranya ang aking personal assistant. Hindi siya katulong at marunong siyang gumawa ng trabaho niya. Huwag ninyo siyang pakialaman. Nagulat si Ara sa pagtatanggol ni Elias. Isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang dibdib. Ngumiti si Doña Elena, ngunit may bahid ng pagbabanta. Oh my, akala ko Elias, hindi ka na mahilig sa mga simpleng babae. Anyway, I just dropped by. Kailangan ko nang umalis. Pagkaalis ni Doña Elena, natahimik ang silid. Muling nagpatuloy si Ara sa pagbabasa, ngunit biglang nagsalita si Elias. Ipagpatuloy mo ang pagbabasa, sabi niya, at ang boses niya ay naging bahagyang mas malambot. Mula sa kung saan ka huminto. Napatingin si Ara sa kanya. Nakita niya ang isang bahid ng pagod sa mukha ni Elias na bihira niyang makita. Sa pagkakataong yon, hindi siya tila isang masungit na amo, kundi isang tao na may dalang mabigat na pasanin. Patuloy si Ara sa pagbabasa. Nang matapos siya, papalubog na ang araw. Naramdaman niya ang matinding pagod. Tapos na po, sir, sabi ni Ara, at inilapag ang folder sa tabi ni Elias. Nakangiti si Elias at sa pagkakataong ito, totoo ang nangiti. Salamat, Aranya. Ngunit habang papalabas si Ara ng silid, biglang nagsalita si Elias at ang boses niya ay nagdulot ng kaba sa kanya. Manatili ka, sabi ni Elias. May isa pa akong ipapagawa sa'yo. Simula nang dumating si Aranya sa kanyang buhay, parang may kung anong bahagi ng kanyang mundo ang biglang nagkaroon ng kulay. Kinamumuhuyan niya ang katotohanan ito, ngunit hindi niya maikakaila. Ang dalaga ay may kakaibang kakayahan na hamakin ang kanyang kasungitan at galit nang hindi man lang natitinag. Sa totoo lang, naiintriga siya. Naaalala niya pa ang araw ng aksidente. Ang ingay ng pagkabangga, ang sakit, at ang madilim na mukha ni Doña Elena na nakatingin sa kanya sa ospital habang sinasabi na hindi na siya makakalakad pa. Isang araw na nagpabago sa lahat. Simula noon, kinailangan niyang magpanggap, magtago, magplano. At ngayong narito si Ara, tila unti-unting nabubuwag ang dingding na matagal niyang itinayo sa kanyang sarili. Isang gabi, habang naglalakad sa hardin si Ara, nakita siya ni Elias mula sa kanyang bintana. May hawak itong bulaklak at ngumingiti sa buwan. Anggen na ang ngiti niya ay payapa at puno ng pag-asa. Isang bagay na matagal nang nawawala sa mundo ni Elias. Bigla siyang nakaramdam ng kurot sa dibdib. Isang matinding pagnanasa na maramdaman muli ang kapayapaan. Arnya! Tawag ni Elias. At nagulat siya sa lambot ng kanyang boses. Lumingon si Ara, gulat. Sir, pumasok ka. Malamig sa labas. Pumasok si Ara at lumapit sa kanya. Gusto ninyo po bang basahan ko kayo muli? Umiling si Elias. Hindi. Gusto ko lang magkwento ka. Nagtaka si Ara, ngunit sumunod din. Nagkwento siya tungkol sa kanyang pamilya, sa mga pangarap ni Junior, sa hirap ng buhay, at sa kanyang pag-asa na balang araw ay makakabangon sila. Sa bawat salita niya, nararamdaman ni Elias ang sakit at pagmamahal. Nakita niya ang isang babae na hindi nagpatalo sa hamon ng buhay. Isang babae na mas matibay pa sa kanya. Napakaswerte ng pamilya mo sa'yo, sabi ni Elias. At sa pagkakataong ito,
Totoo ang kanyang sinabi. Ngumiti si Ara. Sila po ang nagbibigay sa akin ng lakas. Natahimik sila. Pinagmamasdan ni Elias ang mukha ni Ara, ang ningning sa kanyang mga mata, ang determinasyon sa kanyang panga. Biglang sumakit ang kanyang kaliwang paa. Isang matinding kirot na nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Ang kanyang pagpapanggap, ang kanyang mga plano, ang kanyang kalagayan. Nais niyang sumigaw sa galit, sa sakit, sa pagkadismaya sa kanyang sarili. Nais niyang sabihin kay Ara ang lahat. Ngunit hindi niya magawa. Hindi pa. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ara niya. Tawag niya. At ang boses niya ay nagbalik sa dating lamig. Kailangan mo nang umuwi. May kailangan akong tapusin. Nagtaka si Ara. Pero sir, okay lang po ba kayo? Hindi sumagot si Elias. Tinitigan niya lang si Ara. Ang tingin na yon. Hindi ito galit. Hindi rin ito pagkutya. Ito ay isang tingin na naglalaman ng matinding kalungkutan, ng pagnanasa, at ng isang bagay na hindi maintindihan ni Ara. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya. Baka ang sakit, baka ang matinding pagnanais na muling maramdaman ng buhay, baka ang ngapa ang ngiti ni Ara. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Ara, hinila ito papalapit sa kanya. Nagulat si Ara at bago pa siya makareact, inilapat na ni Elias ang kanyang labi sa labi ng dalaga. Isang marahang halik, isang halik na puno ng pagnanasa at pagkalito. Isang halik na may pait ng kalungkutan, ngunit may tamis ng pag-asa. Naramdaman ni Ara ang gulat, nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na itulak siya, nanatili lang siya, pinahintulutan ang halik ni Elias. Ilang segundo na tila nagtagal ng isang oras. Binitawan ni Elias ang dalaga at pareho silang nagulat sa nangyari. Nagmamadaling tumayo si Ara, ang muka ay namumula. Sir Elias, ano po iyon? Hindi sumagot si Elias. Nakatingin lamang siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng libu-libong tanong at emosyon. Mabilis na tumakbo si Ara palabas ng silid. Ang puso ay kumakabog. Iniwan niya si Elias na mag-isa, nakaupo sa wheelchair. Ngunit nang makalabas si Ara, inilapat ni Elias ang kanyang kamay sa kanyang mga labi. Ang halik na yon, isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang ngisi ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngisi na hindi niya ipinapakita kanino man. Ang babaeng yan, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pintuan kung saan dumaan si Ara. Mas interesante pa siya kaysa sa aking inaakala. Ang init ng halik ni Elias ang nagpabalik-balik sa isip ni Ara. Hindi niya maintindihan kung ano ang kahulugan yon. Pagkakamali lang ba? O may mas malalim pa? Ang kanyang puso ay naguguluhan na tila ayaw maniwala sa posibleng damdamin para sa isang lalaking kinamumuhian niya. Aranya, tawag ni Aling Nena. Ang boses ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Ihanda mo na ang pagkain ni Sir Elias at pakidala na rin itong mga gamot niya. Napakagatlabi si Ara. Gamot. Iyon ang bumabagabag sa kanyang isip. Habang inihahanda niya ang pagkain ni Elias, sinubukan niyang maging profesional. Ngunit ang bawat sulyap niya kay Elias ay may kasamang pagtataka. Mapansin niya ang mga maliliit na bagay. Minsan, kapag nahuhulog ang isang bagay sa sahig, tila kusang gagalaw ang kamay ni Elias upang abutin ito bago niya maalala ang kanyang pagpapanggap. Ang kanyang mga mata ay masyadong matalas para sa isang taong may kapansanan. Ang kanyang mga braso ay masyadong malakas para sa isang taong hindi nakakagamit ng kanyang mga paa. Isang hapon, habang naglilinis si Ara ng kwarto ni Elias, napansin niya ang isang nakatagong cabinet sa likod ng malaking bookshelf. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Doon niya nakita ang isang koleksyon ng mga gamot, iba't ibang uri ng tabletas at kapsula.
Ang ilan ay pamilyar, ang ilan ay hindi. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang bote na may nakasulat na muscle relaxant at sedative. Ang mga ito ay nakatago sa likod ng iba pang gamot. Bakit kailangan niya ng muscle relaxant kung hindi naman niya ginagamit ang mga binti niya? Bulong ni Ara sa sarili. At sedative? Para saan? Biglang bumukas ang pinto. Si Doña Elena. Ano ang ginagawa mo dyan, Aranya? Tanong ni Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kabinet. Mabilis na isinara ni Ara ang kabinet. Naglilinis po, Doña Elena. Isang mapanuring tingin ang ibinigay ni Doña Elena sa kanya. Siguraduhin mong hindi ka naghahalongkat ng mga bagay na hindi mo pag-aari. Ang mansyon na ito ay may mga lihim na mas mabuting huwag mo nang alamin. Napatango si Ara, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang babala ni Doña Elena ay lalong nagpakumpirma sa kanyang hinala. May kakaiba sa mansyon na ito. May kakaiba kay Elias. Kinabukasan, habang naghahanda si Ara ng hapunan, nakita niya si Elias na nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa malayo. Hindi niya napansin na nandoon si Ara. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan at ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagdurusa. Sa sandaling iyon, nakita ni Ara ang isang lumilipad na ibon. Nakita niya ang tingin ni Elias na tila gustong sumunod sa ibon. Lumipad papalayo, malaya. Bigla, ayon sa instinct, kusang gumalaw si Elias. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay na parang gustong abutin ng ibon. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumibot, tila may pagnanasang humawak. Ngunit agad din niya itong ibinaba at muling bumalik sa kanyang nakagawian na walang buhay na tingin. Nagulat si Ara sa kanyang nakita. Isang mabilis na kilos, isang iglap na parang kusang gumana ang kanyang katawan. Hindi ito pwedeng nagkataon lamang. Ang lahat ng kanyang hinala ay nag-ugat. Ang mga gamot, ang mga kakaibang tingin, ang mga di sinasadyang kilos. May tinatago si Elias at hindi lang basta simpleng tinatago. Ito ay isang malaking lihim na maaring magpabago sa lahat. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ara. Habang nagpapahinga siya sa kanyang kwarto, narinig niya ang isang mahinang ingay mula sa baba. Tila may kumakaluskos. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Mula doon, kitang-kita niya ang gym. May ilaw at may gumagalaw sa loob. Ang kanyang kuryosidad na may kasamang kaba ay nagtulak sa kanya na bumaba. Palihim siyang lumabas ng kanyang kwarto at dahan-dahang nagtungo sa gym. Bawat hakbang niya ay may kasamang pag-iingat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nang makarating siya sa gym, ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Mula sa siwang, nakita niya ang isang anino. Ang anino ni Elias. At sa pagkakataong ito, hindi niya nakita ang gulong ng wheelchair. Kasalukuyan si Ara na abala sa paglilinis ng library ng mansyon. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa narinig niyang ingay sa gabi at sa mga kakaibang senyales na nakikita niya kay Sir Elias. Hindi siya mapakali. Ang naramdaman niyang kaba ay lumalala sa bawat minuto. Aranya, tawag ni Aling Nena. Ang boses ay mahinahon. Pakihatid mo nga itong tubig kay Sir Elias sa gym. May therapy siya ngayon. Therapy? Napakurap si Ara. Ngayong gabi po. Oo, sadyang kakaiba ang schedule niya ngayon. Sagot ni Aling Nena na may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Pagkatapos niyang makipag-usap sa abogado kanina, bigla siyang nagpa-schedule ng therapy sa gabi. Napakunot ang noo ni Ara. Abogado? Therapy sa gabi? May kung anong nagtutulak sa kanya na maging mapanuri. Sige po, Aling Nena, sabi ni Ara at kinuha ang baso ng tubig. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gym. Habang papalapit, naririnig niya ang mga tunog ng makina at ang mga pamilyar na boses ng physical therapist.
Ngunit may kung anong nagpatigil sa kanya sa harap ng pintuan. Isang kakaibang pakiramdam, isang hudyat na kailangan niyang mag-ingat. Hindi siya agad pumasok. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya si Sir Elias, nakatalikod sa kanya. Ngunit hindi siya nakaupo sa wheelchair. Nakita ni Ara ang matangkad na figura ni Sir Elias, nakatayo sa gitna ng silid habang kausap ang kanyang physical therapist. Hindi niya narinig ang kanilang pag-uusap. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang mga paa na matatag na nakatapak sa sahig. Parang bumagal ang mundo ni Ara. Ang tunog ng kanyang puso ay tanging naririnig niya. Hindi ito ilusyon. Nakatayo si Sir Elias, ang lalaking sinasabi nilang lumpo, ang lalaking nakita niyang nakaupo sa wheelchair. Sa halos lahat ng pagkakataon ay nakatayo sa kanyang harapan. Biglang bumulong ang therapist. Lumapit si Sir Elias sa kanyang wheelchair at mabilis siyang umupo doon, na parang isang bihasang aktor na gumaganap ng kanyang papel. Hindi man lang napansin ni Sir Elias na nandoon si Ara. Naging perpekto ang kanyang pagganap. Napakagatlabi si Ara. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay halos mabasag sa higpit ng kanyang hawak. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito. Lahat ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit niya ito ginagawa? Lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para kay Sir Elias ay tila naglaho sa isang iglap. Napalitan ito ng matinding pagtataka at pakiramdam ng pagkabigo. Nanginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis siyang tumalikod. Hindi nag-abalang kumatok. Nagmamadali siyang lumayo sa gym, sa mansyon, sa lahat ng bagay na konektado kay Elias Mondragon. Ang mga paa niya ay tila may sariling buhay. Gustong tumakas, lumayo sa katotohanan iyon. Nakarating si Ara sa kanyang kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Hindi niya na napigilan ang kanyang luha. Umupo siya sa sahig at doon umiyak ng umiyak. Ang kanyang puso ay parang pinupunit sa sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa, lahat ng kanyang pangarap, lahat ng kanyang tiwala ay tila nawasak sa isang iglap. Bakit mo ako nilinlang, Elias? Ilang sandali pa. At narinig ni Ara ang mga yapak sa labas ng kanyang pinto. May kumatok. Aranya? Boses ni Elias. Narinig ko ang iyak mo. May problema ba? Napasinghap si Ara. Hindi siya sumagot. Ngunit muli siyang kumatok. Aranya, buksan mo ang pinto. Gusto kitang kausapin. Hindi na makapagpigil si Ara. Tumayo siya at mabilis na binuksan ang pinto. Ang kanyang mga mata ay pamamaga sa kakaiyak at ang kanyang muka ay puno ng galit at sakit. Nandoon si Elias, nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang tingin ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Bakit? Sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Bakit mo ako nilinlang, Elias? Bakit mo kami nilinlang ng lahat? Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. Tila nawala ang lahat ng kulay. Aranya, ano ang pinagsasasabi mo? Nakita kita! Sigaw ni Ara, hindi na alintana kung gaano kalakas ang kanyang boses. Nakita kitang nakatayo. Nakita kitang naglalakad. Bakit ka nagpapanggap, Elias? Bakit mo ako niloloko? Para akong isang basag na pinggan, Elias. At ikaw ang bumali dito. Gumuho ang mundo ni Elias. Nakita niya ang galit, sakit, at pagkabigo sa mga mata ni Ara. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nangyari na. Ang lihim na matagal niyang tinago ay nabunyag at sa taong pinagkakatiwalaan na niya ng labis. Aranya, ano ang nakita mo? Pilit niyang tanong, habang ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang pag-arte ay automatikong bumalik, ngunit alam niyang huli na. Nakita ko ang lahat, Elias! Sigaw ni Ara, hindi alintana ang kanyang formal na pangalan.
Nakita kitang nakatayo. Bakit? Bakit mo kami niloloko? Bakit mo ako niloloko? Ang bawat salita ni Ara ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang dibdib. Nais niyang yakapin ito, paliwanagan. Ngunit paano niya sisimulan? Aranya, pakinggan mo ako. Pakiusap ni Elias. At pilit niyang hinawakan ang kamay ni Ara. Ngunit mabilis itong inalis ng dalaga. Pakinggan? Ano pa ang gusto mong iparinig? Ang mga kasinungalingan mo? Ang pagpapanggap mo? Akala ko iba ka. Ang boses ni Ara ay lumambot, puno ng pait. Akala ko, nakikita ko ang isang tao na nasasaktan, na nangangailangan ng tulong, pero isa ka lang manloloko. Niyuko ni Elias ang kanyang ulo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang sakit na dulot ng kanyang kapansanan. Hindi ko ito ginusto, Aranya. Mahinang sabi niya at inangat ang kanyang tingin. Hindi ito paglalaro. Hindi ito kasinungalingan para saktan ka. Napailing si Ara, umiiyak. Kahit anong sabihin mo, nasaktan ako. Naniwala ako sa'yo. Nagtiwala ako sa'yo. Pinipilit ko lang protektahan ang sarili ko, Aranya. Paliwanag ni Elias. Ang boses ay puno ng desperation. Hindi ako lumpo, tama ka. Naging lumpo ako, ngunit nakakabangon na ako. Nakakalakad na ako. Pero, hindi ito dapat malaman ng lahat. Nag-aalangan si Ara. Bakit? Ano ang dahilan? Doon, nagpa siya si Elias. Wala na siyang pagpipilian. Kung gusto niyang ibalik ang tiwala ni Ara, kailangan niyang isuko ang kanyang sarili. Si Doña Elena, panimula ni Elias, ang boses ay puno ng galit at sakit. Hindi ito aksidente. Sinadya niya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano? Ang aksidente na nagpalumpo sa akin noon ay sinadya. Patuloy ni Elias habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Alam niya na ako ang tanging tagapagmana ng Mondragon Corporation. Gusto niya akong mawala para makuha ang lahat. Napasapos si Ara sa kanyang bibig. Gulat na gulat. Hindi lang yun, Aranya, dagdag ni Elias. Siya ang nagbigay ng mga gamot na yon sa akin. Mga gamot na nagpapabagal sa aking paggaling. Nagpapanggap akong lumpo para makakuha ng ebidensya laban sa kanya. Para mailantad ang kanyang kasamaan. Tinitigan ni Ara si Elias. Sinusuri ang bawat salita niya. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng totoo. At huwad. At ikaw. Napasok ka sa gulo na ito nang hindi mo alam, sabi ni Elias, at lumambot ang kanyang tingin. Naisip ko na ikaw ang pinakamabuting paraan para makagalaw ako nang hindi nagdududa si Doña Elena. Nagamit mo lang ako, sabi ni Ara, at bumalik ang sakit sa kanyang mga mata. Ginawa mo akong piyesa sa laro mo. Hindi, maring sabi ni Elias. Hindi kita ginamit. Aranya, ikaw lang ang tanging tao na pinagkatiwalaan ko sa mahabang panahon. Ikaw lang ang tanging nakakita sa tunay kong sarili, sa likod ng lahat ng pagpapanggap. Lumuhod si Elias sa harap ng kanyang wheelchair at pilit na kinaya ang sakit. Pakiusap, Aranya. Maniwala ka sa akin. Kailangan kita. Kailangan ko ang tulong mo para mailabas ang katotohanan, para makakuha ng hustisya. At, Aranya, kailangan ko ang tiwala mo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ara. Nahihirapan siyang maniwala. Ang lahat ay tila isang bangungot. Gusto kong maniwala sa iyo, Elias, sabi ni Ara at tumulumuli ang kanyang luha. Pero paano? Paano ako magtitiwala sa isang tao na nagsinungaling sa akin ng ganito katagal? Biglang bumukas ang pinto. Si Doña Elena. Nakatayo siya sa doorway, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay may kakaibang nangiti. Oh my, sabi ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkutya. Nag-uusap pala ang dalawang ito.
Akala ko, Elias, hindi ka na mahilig sa drama. Agad na bumalik sa wheelchair si Elias. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkapagod. Ngunit ang tingin niya kay Doña Elena ay matalim. Doña Elena, malamig na sabi ni Elias. Ano ang ginagawa mo rito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng bisitahin ang aking pamangkin? Sabi ni Doña Elena at lumapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ara na tila may pagdududa. Aranya, my dear, sabi ni Doña Elena, lumapit kay Ara. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Bakit ka umiiyak? May ginawa ba si Elias sa'yo? Wala po, Doña Elena, sabi ni Ara at pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Nag-uusap lang po kami tungkol sa trabaho. Isang mapanuring tingin ang ibinigay ni Doña Elena kay Ara at pagkatapos ay kay Elias. Nakita niya ang pagitan ng dalawa, ang tension sa hangin. Well, sabi ni Doña Elena at tumalikod. Make sure everything is professional. Ayoko ng gulo sa mansyon ko. Pagkaalis ni Doña Elena, natahimik ang silid. Muling tumingin si Ara kay Elias. Umuwi muna ako, Elias, sabi ni Ara. Ang boses ay puno ng sakit. Hindi ko na kaya. Mabilis na tumakbo si Ara palabas ng silid. Ang puso ay parang pinupunit sa sakit. Iniwan niya si Elias na mag-isa. Nakaupo sa wheelchair. Nakatingin sa pintuan kung saan dumaan si Ara. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding takot at pangamba. Halos magtatakip silim na nang makauwi si Ara sa kanilang munting bahay. Ang kanyang mga mata ay maga sa kakaiyak at ang kanyang dibdib ay puno ng mabigat na pakiramdam. Sinalubong siya ng kanyang ina na may pag-aalala sa mukha. Ara, anak, bakit ngayon ka lang? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ng kanyang ina at agad siyang niyakap. Pilit ngumiti si Ara. Wala po, Nay. Medyo napagod lang po ako sa trabaho. Hindi naniwala ang kanyang ina, ngunit hinayaan na lamang siya. Alam niyang may tinatago si Ara, ngunit ayaw niyang pilitin ito. Pumasok si Ara sa kanyang kwarto at humiga sa kanyang kama. Ang mga salita ni Elias ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Ang mga paliwanag niya, ang mga pakiusap niya. Kung totoo ang sinasabi niya, kung si Doña Elena talaga ang dahilan ng lahat, kung totoong nasa panganib siya. Ngunit paano niya paniniwalaan ang isang tao na matagal siyang niloko? Biglang pumasok si Junior, may hawak na libro. Ate, kumain ka na ba? Hinandaan ka ni Nanay ng paborito mong adobo. Napangiti si Ara, ang ngiti ni Junior, ang pangarap ng kanilang pamilya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Mamaya na, bunso, sabi ni Ara. Busog pa ako. Umupo si Junior sa tabi niya. Ate, okay ka lang ba talaga? Parang malungkot ka. Napayakap si Ara sa kanyang kapatid. Okay lang ako, bunso. May iniisip lang si ate. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin, ate, sabi ni Junior. Kahit bata pa ako kaya kitang tulungan. Napaluha si Ara, ang kanyang kapatid, ang kanyang pamilya, sila ang kanyang dahilan. Kinabukasan, habang nag-iisip si Ara, biglang may kumatok sa kanilang pinto. Si Aling Nena, ang matandang mayordoma ni Elias. Aranya, sabi ni Aling Nena, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kailangan kang kausapin ni Sir Elias. Kailangan ka niya. Aling Nena, hindi ko na po kaya, sabi ni Ara, at pinilit niyang pigilan ang kanyang luha. Hindi ko na po alam kung sino ang paniniwalaan ko. Umupo si Aling Nena sa tabi niya. Alam kong mahirap, Aranya. Alam kong nasaktan ka. Ngunit, totoo ang sinasabi ni Sir Elias. May matinding kasamaan si Doña Elena. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Paano ninyo po nalaman? Ako ang matagal nang naninilbihan sa pamilya Mondragon. Paliwanag ni Aling Nena.
Nakita ko ang lahat. Ang pagmamalupit ni Doña Elena sa kanyang asawa, sa tatay ni Elias. Nakita ko kung paano niya sinubukang sirain ang buhay ni Elias matapos mamatay ang kanyang ama. At alam kong may balak pa siyang mas masama. Pero, paano nangyari ang aksidente? Tanong ni Ara. Dahil sa isang pinagtatalunang desisyon sa negosyo, paliwanag ni Aling Nena. Gusto ni Doña Elena na bilhin ang isang kumpanya, ngunit ayaw ni Elias. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at pagkatapos noon, nagkaroon ng aksidente. May nakakita sa kanya na nagmamaneho malapit sa lugar ng aksidente. Si Doña Elena ang may pakana, tanong ni Ara at hindi siya makapaniwala. Oo, Aranya, at siya rin ang nagbayad sa mga doktor para manipulahin ang mga gamot ni Elias para hindi siya gumaling ng tuluyan, para manatili siyang lumpo, para makuha niya ang lahat ng ari-arian. Ang lahat ng pagdududa ni Ara ay unti-unting nawala. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng galit. Galit sa kasamaan ni Doña Elena at galit sa sarili niya dahil sa pagdududa niya kay Elias. Hindi ko pwedeng hayaan ito, sabi ni Ara. Matatag ang kanyang boses. Hindi ko pwedeng hayaan na makalusot si Doña Elena sa kanyang mga kasamaan. Kailangan mo si Sir Elias, Aranya, sabi ni Aling Nena. Kailangan ka rin niya. Siya ang tanging makakapagpatunay sa kanyang mga sinasabi. At ikaw ang tanging pinagkakatiwalaan niya. Napaisip si Ara. Tama si Aling Nena. Hindi ito tungkol sa kanila ni Elias. Ito ay tungkol sa hustisya, tungkol sa pagprotekta sa isang taong biktima ng kasamaan. At sa ilalim ng lahat ng sakit, alam niyang may natitira pa ring damdamin siya para kay Elias. Ang pag-ibig na yon ay hindi basta-basta mawawala. Tumayo si Ara. Pupunta po ako. Haharapin ko ang lahat. Niyakap ni Aling Nena si Ara. Salamat, Aranya. Alam kong hindi ka magsisisi. Dahil dito, nagpa siya si Ara. Hindi siya aatras. Haharapin niya ang katotohanan at tutulungan niya si Elias na makamit ang hustisya. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sarili, para sa pagmamahal, at para sa katotohanan. Nagmadali si Ara patungo sa Mondragon Estate. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa determinasyon. Nang makarating siya sa mansyon, pumasok siya. Nakita niya si Elias na nakaupo sa sala, nag-iisa. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Tumingin si Elias sa kanya at nanlaki ang kanyang mga mata. Aranya, mahinang sabi niya na tila hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala si Elias sa kanyang nakita. Si Aranya, narito siya muli. Ang babaeng akala niya ay tuluyan ng umalis sa kanyang buhay. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na pag-asa. Aranya, mahinang sabi niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid pa rin ng pag-aalangan. Bumalik ka? Lumapit si Ara sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng determinasyon. Bumalik ako, Elias. Hindi para sa'yo, kundi para sa hustisya at para sa katotohanan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Elias. Hindi itong ngiti ng pag-asa, kundi ng tagumpay. Alam niyang nakuha niya ang tiwala ni Ara. Salamat, Aranya, sabi ni Elias, at inabot ang kanyang kamay. Hindi mo pagsisisihan ito. Nag-aalangan si Ara, ngunit sa huli ay hinawakan niya ang kamay ni Elias. Isang matatag na pagkakahawak, isang pagpapatunay na mayroon silang lihim na alyansa. Simula noon, nagbago ang dinamika sa Mondragon Estate. Sa harap ng lahat, si Ara ay nanatiling profesional na PA ni Elias na laging sumusunod sa kanyang mga utos. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, sila ay mga kasabwat, nagpaplano. Gabi-gabi, matapos matulog si Doña Elena at ang iba pang mga kasambahay,
Magtatagpo si Ara at Elias sa kanyang silid. Doon, ibabahagi nila ang mga nakalap nilang impormasyon. Elias, sabi ni Ara, isang gabi, habang nagbabasa ng mga lumang dokumento ng kumpanya, nakita ko ito. Isang malaking transaksyon ng lupa na naganap ilang linggo bago ang aksidente mo. Ang bumili ay isang shell corporation na konektado sa isa sa mga dating kumpanya ni Doña Elena. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ibig sabihin, nagplano siya ng matagal, hindi lang basta sa galit. May nakakita rin akong email na ipinadala sa isang doktor, dagdag ni Ara. Parang nagbibigay ng mga tagubilin sa pagpapagaling mo. Ang pinagsususpetsahan ko, iyon ang dahilan kung bakit hindi ka gumagaling. Napakuyom ang kamao ni Elias. Ang galit sa kanyang puso ay lumalaki. Ngunit pinigilan niya ito. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niya ng ebidensya. Sa bawat araw na lumipas, mas nagiging malalim ang pagkakakonekta ni na Ara at Elias. Sa bawat gabi na nagpaplano sila, mas nagiging malinaw ang kanilang mga layunin. Hindi na lang ito tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa proteksyon. Sa bawat isa. Isang araw, habang naglalakad si Ara sa hardin, biglang may bumagsak na malaking paso mula sa ikalawang palapag. Halos tumama ito sa kakanyang ulo. "Aranya!" Sigaw ni Elias mula sa kanyang bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Mabilis na tumakbo si Ara at ligtas siya. Ngunit nang tignan niya ang bintana, nakita niya si Doña Elena na nakasilip at agad itong nawala. "Sinadya ba yon?" tanong ni Ara, habang ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. "Malamang," sabi ni Elias, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Nagsisimula na siyang magduda sa'yo. Kailangan nating mag-ingat." Mula noon, mas naging maingat sina Ara at Elias. Ngunit ang bawat panganib ay lalong nagpapatatag sa kanilang relasyon. Sa bawat kilos ni Doña Elena, mas nagiging malinaw sa kanila ang kanilang misyon. Isang gabi, habang nagpaplano sila, nagulat si Ara nang biglang hawakan ni Elias ang kanyang kamay. "Aranya," sabi ni Elias, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. "Salamat. Salamat sa tiwala mo. At salamat sa lahat." Nanatili silang magkahawak kamay. Ang katahimikan sa silid ay puno ng emosyon. Ang mga salita ay hindi na kailangan. Ang init ng kanilang mga kamay ay sapat na upang ipahayag ang kanilang damdamin. Ngunit ang katahimikan ay naputol ng biglang tunog ng pintuan na bumukas. "Elias," boses ni Doña Elena. "May nakalimutan akong kunin sa kwarto mo." Mabilis na binitawan ni Elias ang kamay ni Ara. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Doña Elena ang bahid ng pagtatago. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit. Ang titig ni Doña Elena ang nagpatindig ng balahibo ni Ara. Hindi na ito simpleng pagdududa. Ito ay isang matalim na pagbabanta. Alam na niya. May nakita na siya. "May nakalimutan ka, Doña Elena?" tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng galit. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang pagpapanggap bilang isang mahina at lumpo. Ngumiti si Doña Elena, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oo, may nakalimutan nga ako, pero mukhang may iba pa akong nakita. Kayong dalawa, ano ang ginagawa ninyo dito ng ganitong oras?" "Nagtatalakayan lang po kami tungkol sa mga dokumento ng kumpanya, Doña Elena," sagot ni Ara, at pilit na pinanatili ang kanyang composure. "Talaga?" sabi ni Doña Elena, at lumapit sa kanila. Ang pagkakahawak ng kamay habang nagtatalakayan, mukhang masyadong emosyonal para sa trabaho. Napaatras si Ara. Alam niyang nasa panganib siya. "Kung ano man ang iniisip mo, Doña Elena, nagkakamali ka.
sabi ni Elias, at inilagay ang kanyang kamay sa gulong ng kanyang wheelchair. Tila handa nang umalis. Ngunit nagulat si Elias nang biglang lumapit si Doña Elena kay Ara. Walang babala. Bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ni Ara. Araña de la Cruz, sabi ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Alam kong may binabalak ka at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na pumasok ka sa buhay namin. Pilit ko mawala si Ara, ngunit mahigpit ang hawak ni Doña Elena. Ang kanyang tingin ay puno ng puot. Bitawan mo siya, Doña Elena, sigaw ni Elias, at pilit niyang itinulak ang gulong ng kanyang wheelchair, ngunit hindi niya magawa. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mga binti, na tila binibigyan siya ng mensahe ng kanyang katawan. Hindi pa ito ang tamang panahon. Wala kang magagawa, Elias, sabi ni Doña Elena, at isang mapait na nangisi ang sumilay sa kanyang labi. Lumpo ka. Wala kang magagawa para protektahan ang iyong maliit na alaga. Nagsisimula ng humingi ng tulong si Ara, ngunit biglang may pumasok na dalawang malaking lalaki sa silid, mga tauhan ni Doña Elena. Dalhin ninyo ang babaeng ito, utos ni Doña Elena, at siguraduhin ninyong hindi na siya makakabalik dito. Wag! Sigaw ni Elias at pilit siyang tumayo. Ngunit ang sakit ay masyadong matindi. Muli siyang napaupo sa wheelchair. Elias! Sigaw ni Ara habang pilit siyang kinakaladkad ng dalawang lalaki. Huwag kang sumuko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Elias, puno ng pakiusap, ng pag-asa. Ngunit ang nakita niya kay Elias ay ang matinding kawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa wheelchair, walang magawa. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Dalhin ninyo siya sa liblib na lugar, utos ni Doña Elena sa mga tauhan niya, at siguraduhin ninyong walang makakakita. Napakagatlabi si Ara. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ito na ang katapusan. Narinig niya ang huling sigaw ni Elias na puno ng galit at desperasyon. Araña, huwag kang sumuko. Ngunit huli na ang lahat. Kinakaladkad na siya palabas ng mansyon at habang papalayo siya, nakita niya si Elias na nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naramdaman niya ang matinding lamig. Ang kanyang puso ay tila nababalot ng yelo. Eto na. Wala na. Ang lahat ay nawala. Gumuho ang mundo ni Elias nang makita niyang kaladkarin si Araña palabas ng mansyon. Ang kanyang puso ay parang pinupunit sa sakit, sa galit, sa kawalan ng magawa. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang huling sigaw ni Ara. Huwag kang sumuko. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita niya ang sasakyan ni Doña Elena na mabilis na humarurot papalayo, kasama si Araña. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Hindi na niya kayang manatili sa kanyang pagpapanggap. Araña, bulong niya, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi ako susuko. Sa loob ng ilang minuto, tinawagan ni Elias ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Reyes. Attorney, it's time, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Haharapin na natin si Doña Elena at kailangan kong gumalaw ngayon. Sigurado ka ba, Sir Elias? Tanong ni Attorney Reyes. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi pa tayo handa sa lahat ng ebidensya. Handa na ako, Attorney, maring sabi ni Elias. Kailangan ko si Araña. Kailangan ko siyang iligtas. Ngayon na. Agad na inihanda ni Elias ang kanyang sarili. Hindi na niya sinuot ang kanyang mga brace. Hindi na siya umupo sa wheelchair. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang sakit, ngunit mas matindi ang determinasyon.
Doña Elena, bulong niya sa sarili. Lalabas na ang lahat ng katotohanan. Samantala, dinala si Aranya ng mga tauhan ni Doña Elena sa isang lumang bodega sa labas ng bayan. Ikinadena siya sa isang upuan at iniwan doon. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ano ang gagawin ninyo sa akin? Tanong ni Ara. Pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Huwag kang mag-alala, miss. Sabi ng isa sa mga tauhan. Wala kaming gagawing masama sa'yo. Gusto lang namin na manahimik ka. Para hindi ka na makagulo sa mga plano ni Doña Elena. Ngunit alam ni Ara na hindi ito totoo. Ang kanyang buhay ay nasa panganib. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Hindi si Doña Elena, si Elias. Nakita ni Ara si Elias, nakatayo. Nakikipaglaban sa mga tauhan ni Doña Elena. Ang kanyang mga kamao ay matatalim at ang kanyang mga sipa ay malakas. Elias! Sigaw ni Ara na hindi makapaniwala. Aranya! Sigaw ni Elias at nagmadali siyang lumapit sa kanya. Ngunit nagulat si Elias nang biglang may dumating na sasakyan sa bodega. Si Doña Elena. At kasama niya ang kanyang mga abogado. Elias! Sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla. Nakatayo ka? Sinungaling ka. Hindi ako sinungaling, Doña Elena. Sabi ni Elias at lumapit sa kanya. Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang kriminal. Kasama ni Doña Elena, dumating din ang mga pulis. May nag-report tungkol sa kaguluhan. Are you all right, Sir Elias? Tanong ng isa sa mga pulis. Hindi ako magiging maayos hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan. Sabi ni Elias. Nilapitan ni Elias si Doña Elena. Doña Elena, nagtapos na ang iyong paghahari. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Doña Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Ngumiti si Elias, isang ngiti ng tagumpay. Nakalap ko na ang lahat ng ebidensya, ang mga email mo sa doktor, ang mga transaksyon ng lupa na konektado sa Shell Corporation mo, ang mga testimonya ng mga taong nagtatrabaho sa iyo na nagkukumpirma ng iyong kasamaan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging matapang, naging putla ito. Hindi! Hindi totoo iyan! Sigaw ni Doña Elena. Totoo ito, Doña Elena, sabi ni Elias, at kinuha niya ang isang USB drive mula sa kanyang bulsa. Narito ang lahat. Ang katotohanan tungkol sa kung paano mo sinubukan akong patayin, kung paano mo ako sinubukang gawing lumpo sa buong buhay ko, at kung paano mo sinubukan na sirain ang buhay ni Aranya. Ibinigay ni Elias ang USB drives sa pulis. Narito ang lahat ng ebidensya, sir. Ang lahat ng kasamaan ni Doña Elena. Pinulutan ng pulis ang USB drive. Hindi! Wala kang ebidensya! Sigaw ni Doña Elena at pilit niyang abutin ang USB drive. Ngunit huli na ang lahat. Nilapitan ng mga pulis si Doña Elena. Doña Elena Mondragon, ikaw ay inarestado sa kasong pagtatangkang pagpatay, pandaraya, at illegal detention. May karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo sa korte. Nagpumigla si Doña Elena, ngunit mahigpit ang hawak ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, pagkabigo, at pagkatalo. Lumapit si Elias kay Aranya, at mabilis na kinawalaan ang kanyang mga kadena. Niyakap niya ito ng mahigpit. Aranya, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ligtas ka na. Niyakap din ni Ara si Elias. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ligtas na siya. At ligtas na rin si Elias. Salamat, Elias, sabi ni Ara, at tumulo ang kanyang luha. Salamat sa pagliligtas sa akin. Bumitaw si Elias sa yakap at tiningnan si Ara sa kanyang mga mata. Aranya, may isa pa akong dapat gawin. Kinuha ni Elias ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Lumuhod siya sa harap ni Ara na ikinagulat ng dalaga. Aranya de la Cruz, sabi ni Elias.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Sana ay bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang aking pagmamahal. Will you marry me? Nanlaki ang mga mata ni Ara nang makita niyang lumuhod si Elias sa kanyang harapan. May hawak na maliit na kahon. Hindi niya inaasahan ang proposal. Sa gitna ng kaguluhan, ng pagkabunyag ng mga kasinungalingan at pagdakip kay Doña Elena, ang sandaling ito ay tila isang panaginip. Elias, mahinang sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang lahat ng sakit, takot, at pagdududa ay biglang naglaho, napalitan ng matinding kaligayahan at pag-ibig. Mahal kita, Aranya, ulit ni Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa lahat ng pinagdaanan natin, naging malinaw sa akin na ikaw ang buhay ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan upang lumaban, upang bumangon. Pakiusap, pakasalan mo ako. Hindi na napigilan ni Ara ang kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Isang malaking nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Oo, Elias, sabi ni Ara, at niyakap niya ito ng mahigpit. Oo, papakasalan kita. Niyakap din ni Elias si Ara ng mahigpit at doon sila naghalikan sa gitna ng lumang bodega sa harap ng mga pulis at abogado. Ang halik na yon ay puno ng pagmamahal, pag-asa at pangako. Pagkatapos ng gulo, dinala si Doña Elena sa presinto at ang mga tauhan niya ay inimbestigahan din. Si Elias ay nagbigay ng kanyang buong pahayag sa mga awtoridad at inilabas niya ang lahat ng ebidensya laban kay Doña Elena. Ang media ay naging abala sa balitang ito. Kinabukasan, nagdaos si Elias ng isang press conference. Nakatayo siya sa harap ng mga kamera na walang wheelchair. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagtitiwala. Nais kong ipahayag sa publiko ang katotohanan, sabi ni Elias. Hindi ako lumpo. Naging biktima ako ng isang masamang plano ng aking madrasta, si Doña Elena Mondragon. Sinubukan niya akong patayin at sinubukan niyang gawing lumpo ako upang makuha ang lahat ng aking ari-arian. Nagulat ang lahat ng media sa kanyang pahayag. Ngunit sa tulong ng isang espesyal na tao, patuloy ni Elias, at ngumiti siya kay Ara na nakatayo sa tabi niya. Nagkaroon ako ng lakas upang lumaban. Nagkaroon ako ng lakas upang bumangon. At sa araw na ito, nais kong ipahayag ang aking pagmamahal sa kanya. Si Aranya de la Cruz ang aking kasintahan at balang araw, ang magiging asawa ko. Nagpalakpakan ang mga tao. Niyakap ni Ara si Elias. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Ang balita tungkol sa Mondragon scandal ay naging headline sa buong bansa. Si Doña Elena ay nahaharap sa matinding kaso at ang kanyang mga kasama ay inimbestigahan din. Samantala, nagsimula sina Elias at Ara na magplano para sa kanilang kinabukasan. Ang pamilya ni Ara ay masaya para sa kanya. Ang kanyang ina at si Junior ay proud na proud sa kanya. Ate, magiging reyna ka na, sabi ni Junior masayang masaya. Hindi, bunso, sabi ni Ara at niyakap si Junior. Magiging masaya lang si ate, kasama si Elias. Isang hapon, habang naglalakad sina Elias at Ara sa hardin ng mansyon, magkahawak kamay. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa atin, sabi ni Ara at ngumiti kay Elias. Ang lahat ng pinagdaanan natin, tila isang panaginip. Panaginip na nagkatotoo. Mahal ko, sabi ni Elias at hinalikan ng kanyang noo. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Salamat sa pagmamahal mo. At salamat sa pagbibigay mo sa akin ng dahilan upang muling mabuhay. Ikaw din, Elias, sabi ni Ara. Ikaw ang nagturo sa akin na lumaban. Ikaw ang nagturo sa akin na maniwala sa pag-ibig.
At ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong pamilya. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Elias, ang init ng kanyang pagmamahal. Mundo ko ikaw, Aranya, sabi ni Elias, at tinitigan siya sa mga mata. Ikaw din, Elias, sabi ni Ara at ngumiti. 1 taon ang lumipas sa isang malawak na hardin ng Mondragon Estate na ngayon ay puno ng makukulay na bulaklak na pinili mismo ni Aranya. Idinaos ang kanilang kasal. Simple ngunit elegante. Naroon ang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Nakita ni Ara ang kanyang ina na lumuluha sa tuwa. At si Junior nangiting ang ngiti habang hawak ang singsing. Ang lahat ay tila isang magandang panaginip na nagkatotoo. Narito ang aking bride, bulong ni Elias habang nakatayo sa altar, nakatingin kay Ara na papalapit. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Dahan-dahan lumakad si Ara. Hawak ang braso ng kanyang ama na ngayon ay muling nakabangon at mas malakas na. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Sa wakas, ang lahat ng hirap at sakit ay napalitan na ng tunay na pag-ibig at pag-asa. Nang makarating siya sa altar, hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Napakaganda mo, mahal ko. Ngumiti si Ara. Salamat, Elias. Salamat sa lahat. Ang seremonya ay payapa at puno ng pagmamahalan. Ang bawat salita ng pari ay tumago sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga pangako ay matatag, puno ng katapatan at pag-ibig. Ngayon, ipinapahayag ko kayong mag-asawa, sabi ng pari. Maari mo nang halikan ang iyong asawa. Dahan-dahang inangat ni Elias ang belo ni Ara. At doon sila naghalikan. Isang matamis na halik. Isang halik na nagpapatunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Pagkatapos ng kasal, naging tahimik ang buhay ni Elias at Ara, ngunit puno ng pagmamahalan. Si Doña Elena ay nahatulan at nakulong. Ang Mondragon Corporation ay muling bumalik sa dati nitong kalagayan. Mas matatag at mas may puso sa ilalim ng pamamahala ni Elias. Hindi na siya ang dating Elias na puno ng galit at sakit. Siya ngayon ay isang leader na may malasakit, na laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Ginawa niya ang kanilang kumpanya na mas socially responsible at nagtatag siya ng mga programa para sa mga mahihirap tulad ng pamilya ni Ara. Si Ara naman ay patuloy na naging inspirasyon ni Elias. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Itinuloy niya ang kanyang pag-aaral at nagtapos sa kursong gustong-gusto niya. Bagamat mayroon na siyang marangyang buhay, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Patuloy siyang sumusuporta sa kanyang pamilya at naging isang aktibong miyembro ng mga charity works ni Elias. Si Junior ay nagtapos na ng kolehiyo at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang kilalang kumpanya na minsan ay kasosyo pa ng Mondragon. Ang pangarap ng bahay na may hardin ay natupad na rin. Isang hapon, habang nakaupo sina Elias at Ara sa balkonahe ng kanilang mansyon, magkahawak kamay, pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Ang hardin ay puno ng kulay at ang simoy ng hangin ay payapa. Sino ang mag-aakala, Elias? Sabi ni Ara at sinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Elias, na ang isang masungit na amo at ang isang simpleng PA ay magtatapos sa ganito? Niyakap ni Elias si Ara ng mahigpit. Ang pag-ibig, Aranya, ay hindi pumipili ng tao. Pumipili ito ng puso. Salamat sa lahat, Elias, sabi ni Ara. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pamilya, ng pag-asa at ng pag-ibig. Salamat din sa iyo, mahal ko, sabi ni Elias. Ikaw ang nagturo sa akin na muling maniwala. Ikaw ang nagturo sa akin na muling magmahal. Tiningnan ni Elias si Ara sa kanyang mga mata at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang pag-ibig natin walang hanggan, bulong ni Elias. Niyakap niya si Ara ng mahigpit at sa ilalim ng paglubog ng araw, nagsimula sila ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay
puno ng pagmamahalan, pag-asa at isang walang hanggang kwento ng pag-ibig.